Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sa kanyang batang NBA career ay nagpapakita si Dylan Harper ng star potential. Ang kanyang poise at patience sa isang bagay na hindi mo madalas makita sa mga 19-year-old NBA players sa tulad niya. May tira siya sa labas, swabe ang pag-atake niya sa pinta, may floater siya, magandang handles at solid na depensa. Complete package nga ang 6'5" rookie point guard ng San Antonio Spurs. Kaya naman hindi na nakakagulat na nagpapakita siya ng solid stats na nagre-resulta sa ilang mga fans na nagsasabi na dapat na umanong i-trade si De'Aaron Fox dahil si Harper nga daw ang point guard na mas tugma sa style of play ni Wemby at pati na din sa edad nito. Ganun pa man ay nagtamo nga si Harper ng calf strain injury at out ito ng multiple weeks ayon sa Spurs medical staff. Habang si De'Aaron Fox naman ay inaasahan na ang pagbabalik ngayong linggo. Within this week ay expected na magaganap ang 2025-2026 NBA season debut ni De'Aaron Fox at pagkakataon niya nga ito na ipaalala sa lahat na siya pa din ang franchise point guard ng team na ito. Pagkakataon niya nga na ipakita sa lahat na siya ay isang point guard na all-star caliber at kailangan pa din siya ng team na ito ng Spurs hindi lamang ngayon bagkus pati na din sa mga susunod na taon. Ganun pa man ay hindi pa din nga nila masusubukan ang kanilang feat at kung paano ba magiging rotation nila sa guard spots ni De'Aaron Fox, Stephen Castle, Dylan Harper, Julian Champagnie at Devin Vassell at kung paano ba nila ito lahat mabibigyan ng sapat na minuto para makakuha sila ng magandang rhythm. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ang Lakers naman mga kaibigan na walang LeBron James, Luka Doncic at Austin Reeves ay ginulat ang Portland Trail Blazers. Binuhat nga ni Rui Hachimura ang opensa ng Lakers sa umpisa ng game na tila ba'y naglalaro siya para sa Team Japan at nagtala ng 28 points sa game na ito. Habang pinakita naman ni DeAndre Ayton kung bakit siya isang former number 1 pick, dropping 29 points, 10 rebounds and 3 blocks. At ang magic bunot naman ni JJ Redick sa game na ito na si Nick Smith Jr. ay nagtala ng 25 points and 6 assists including ang 5 of 6 shooting sa 3-point line. Malamang majority nga sa Laker fans ay hindi siya kilala bago mag-umpisa ang game na ito. Subalit agaw eksena nga siya mga kaibigan sa game na ito at nakuha nila ang 123-115 win kahit na namahinga ang mga star ng Lakers. Lagapak naman sa 2 wins and 5 losses ang record ng Dallas Mavericks matapos na talunin sila ng Houston Rockets sa score na 110-102 kahit na 6 of 18 lamang sa field si Kevin Durant at nagtala lamang ito ng 21.6 rebounds and 5 assists. Ang 27 points si Amen Thompson na nanguna para sa Houston Rockets at ang 26 points, 11 rebounds and 6 assists ni Alperen Sengun. Sa Mavs naman ay 29 points and 12 rebounds si PJ Washington, 17 points and 6 assists si Cooper Flagg at 12 points and 10 assists si D'Angelo Russell. Ang Mavs mga kaibigan ay off to a very bad start lalo na't may championship level talent nga sila sa kanilang roster. Hindi nga nakatulong ang injury ni Anthony Davis at ni Kyrie Irving, subalit even with AD ay makalat na nga ang kanilang performance to start the season. Subalit ang main spotlight dito ay kay Klay Thompson na parte pa din ng starting 5 at patuloy lang na nagkakalat. Kanina ay 2 of 9 lamang siya sa field at 1 of 8 shooting sa 3-point line. Nagtapos siya na may 5 points lamang. Sa ngayon nga ay dismayado na ang mga fans sa kanya at sinasabi pa nga ng iba na mag-retire na nga daw ito matapos ang season na ito dahil dinudumihan niya lamang ang kanyang napakatinding legacy. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?